Hello everyone! So there, matagal-tagal na wala akong content dahil may iba't iba akong agenda ng mga nakaraang weeks at buwan. At sabi ko nga nung December up until first week of January ay nasa Philippines kami, nagbakasyon kami. And pupunta na tayo sa March. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang Christmas, New Year, tapos ngayon papunta na ang Philippines sa summer at ang UK naman ay papunta na sa spring. So anyway, for today, actually dapat last December. If I'm not mistaken, dapat December content ko pa siya. Pero ngayon ko lang siya magagawa. So nag-post ako sa aking Reddit account at nagtanong ako doon sa mga married women kung ano yung advice na maibibigay nila sa mga babaeng singles. So, let's start. So first, thank you nga pala sa mga nag-send ng kanilang story. So first ay kay Miss Daisy Summer. Sabi niya, always pray to meet the type of person that you want in your life. Don't pray for, I want this person or I want that person. Pray that you want someone who loves you more, who will take care of you, someone who will stay no matter what your bad sides. Because if you pray for a specific person, it will never work out. Honestly, may mga kilala ako na parang may mga pinag-pray silang mga specific na tao. Kasi nga, di ba, sabi nila, may mga pagkakataon na better na sabihin natin kay Lord kung ano yung mga gusto nating makuha. Kunwari, may gusto tayong course na makuha at may gusto tayong school. Parang you pray for that course and specific school para ibigay ni Lord. Parang ganon. But, based on my personal experience, hindi nga siya nag-workout. Ay, naalala ko nung, syempre kabataan, naalala ko na may ipinagpipray akong specific na tao na akala ko siya na talaga. Gusto ko talaga yung taong yun na gagawin ko kahit ano. But it didn't work out. And salamat kay Lord dahil hindi nag-work out dahil maganda ngayon ang kinalalagyan ko. At nakatapos ako ng pag-aaral. Sabi ni Miss Daisy dito, pray that you want someone who loves you more. If you follow Relationship Matters PH at saka si Sir Jackie Concepcion, isa to sa mga madalas na pinapoint out sa relationship na it's best kapag ang lalaki ay mas mahal ka kaysa mas mahal mo. Medyo controversial yung ganong thought na. But as for me, being a married woman and a mom, I agree to that. Na iba yung dynamics kapag ang lalaki mas in love sa'yo kaysa ikaw sa kanya. Kasi nga naman, ang mga babae kaya nilang mag-reciprocate. Pero kasi ang mga lalaki, hindi nila character yun. Kung sino yung mga naghahabol, sila yung madalas na hindi pinipili ng lalaki. Kasi alam ng lalaki kung sino ang gusto nila. Next, from Miss No Comfort 5273. If you have a boyfriend and may nakita kang red flags, huwag kang magkamali to think you can change him. Right? It would only get worse when you get married. Respect should be a non-negotiable aspect of your relationship. Pag nakikita mong nawawala na, have the guts and strength to let go. Parang one time, tinanong ko yung husband ko, ano yung mas gusto niya? Mahalin siya o irespeto siya? And without any hesitation, ang sagot niya respect. So, respect over love. Kasi nga naman, para sa kanila, ang love ay pagpapakita ng respeto. So, if walang respect, walang love. I think dapat sa ating mga babae ganun din. May isa akong comment na nabasa before, na ang sabi niya, lalaki siya, ang sabi niya, simple beings lang ang mga lalaki. Ang wiring ng isip nila ay simple lang din. So, kung ano yung pinapakita nila sa'yo, kung anong actions nila sa'yo, yun ang kinalalagyan mo sa kanila. So, no gray areas on that. Kung iba yung sinasabi ng lalaki sa ginagawa niya, ang panghawakan mo ay yung ginagawa niya.
Kasi ang mga lalaki kasi kaya naman nila yung sinungaling, kaya nila mambola and all. Pero ano ba yung consistent actions na ipinapakita nila sa'yo? Yun. From Misleading Tomorrow, 913. Love yourself first. Then once you welcomed love, don't let it consume you fully. I mean, wag sobrang magre-revolve ang buhay mo sa magiging karelasyon mo. You should still live for yourself while loving your partner. Give respect to each other's group of friends. Also, give a firm stand about not having close friendships with opposite sex. All intimate issues within relationships should be discussed only by the two of you. Unless you have trustworthy couple whom you can share your issues with. I also firmly believe on this. Hindi ako naniniwala, lalo na kapag married couple na kayo, hindi ako naniniwala sa girl best friend, boy best friend. Hindi. Kahit nga yung simpleng pagpapasakay sa sasakyan. For example, ang husband mo ay may co-worker na babae, tapos lagi silang nagsasabay umuwi. Ewan ko medyo, nagbe-build sila ng bond together. At syempre, kung lagi kayong magkasama, parang na kayo mapag-uusapan, di ba? At ang babae, madalas kong nababasa at na-witness personally, ang babae mas madaling ma-fall sa lalaki na pinapakinggan sila palagi. So, if you are going to be married, isa yan sa iset niyong rules na no close bonds with opposite sex. At hindi pinag-uusapan ang mga issues sa relasyon nyo. Hindi dapat sinishare ang issues ninyo as a couple sa opposite sex. Again, it builds relationship, it builds bond kapag ganun ang ginagawa nyo. That's also discipline and respect dun sa partner ninyo. Do not lose yourself in the process of having a relationship. Be the best version of yourself. If you see yourself drifting away from who you are before, from good to worst, then assess and take time to think if you need to let go. Relationships should add happiness, growth, maturity in you, and it should not break or tear you apart. Know your worth. That's clear. Magandang pagkakasabi din ni Misleading Tomorrow. Also, long-term relationship does not guarantee the endgame, marriage. If you see he is not taking a step to give you his name formally, always dismissed, talks about marriage or settling down, then walk away. True love will give you a name and eagerness to discuss future with you. Lastly, pray for the right one while preparing yourself to be the right one for that person. Be in faith. May mga babae akong kilala personally na ilang dekada na yung relationship, tinatakbo ng relationship at may family na rin sila. Pero until now, hindi sila nabibigyan ng ring at ng last name. So, walang marriage pa rin. Ang malala pa, may instances pa ng cheating, abuse, Ang liwanag na nung kulay, red. Ang lalaking totoong nagmamahal, ang lalaki na gusto kong makasama sa buhay. Hindi niya patatagalin ng ilang dekada ang pagsasama ninyo nang wala kang pinanghahawakan sa kanya. Ang marriage ay hindi lang piece of paper. Ang marriage ay may karapatan, may security. Hindi lahat ng marriage ay nagiging successful. But still, it is a vital part of your relationship. Kasi kung hindi papunta doon ang pagsasama ninyo, para saan? Saan kayo pupunta? Especially if you already have kids, tapos hindi pa rin siya eager na pakasalan ka. And yung last part na sinabi ni Misleading Tomorrow na hindi lang dapat yung magiging partner mo yung i-prepare mo. Dapat ikaw din, maging worthy ka din sa pagmamahal na ibibigay niya sa'yo. Okay, from Miss Adorable Kitty Meow. Ang cute. Do not settle for less, but don't forget to check yourself too. Ganda yun. Don't go looking for someone else to complete and validate yourself. And oh my gosh,
Don't be a martyr, especially if you see a red flag. If it's abusive, leave them immediately. Ang abuse ko, di ba, kasi hindi lang naman physical. May mga abuse na verbal. Na sa salita ka, inaabuso yung tatawagan ka na kung ano-ano, ng humiliating na terms, kaya mumurahin ka. Sa standard ko, hindi ka mahal ng taong ganun magsalita sa'yo. Kasi wala siyang, again, respect. It all boils down to respect. Kapag walang respect, walang love. Nasa sinabi na ni Miss Adorable Kitty Meow, na don't go looking for someone else to complete and validate yourself. May kilala kang ganito. Hindi ko alam kung anong nakapaligid sa akin noon. Bakit ang dami ko nakikilalang ganito? May kinakasama na siya ng matagal. And parang nagbago yata yung pagtrato sa kanya ng lalaki. So, nag-work siya, may nakilala siya na ibang lalaki. And yung lalaki yun yung pumupuno, yung nagtatrato sa kanya kung paano niya gustong tratuhin. So, anong nangyari, while sila pa nung partner niya, naging sila din itong co-worker niya. And that's already bad. Kasi parang humanap ka ng kabit. Parang ganun, di ba? What made it worse ay yung lalaking yun na naging parang another guy niya ay kasal sa ibang babae. So, anong nangyari, parang nagkaroon ka ng kabit, pero kapit ka rin dahil kasal sa ibang babae, yung lalaking pinili mong bago. So, ang messy. If it's abusive, dapat non-negotiable din sa atin yan kapag sinasaktan ka physically, emotionally, verbally. Lalo na at hindi naman kayo kasal at wala pa kayong family, wala kayong anak. Leave. Wag na wag magpapakasal sa mga lalaking abusive. Ha? Wag magpapakasal sa mga abusers. And, lastly, but definitely not the least, Fuel Lion, 9532. Since nobody's perfect, pick someone whose negative traits you know you can tolerate. Just the tolerable ones, because it's hard to change a person's negative characteristics. They can be minimized, but they won't totally disappear. Totoo rin naman to, no? May mga tao kasi na, may mga, hindi man tayo perfect. Hindi tayo perfect beings. So, may mga pagkakataon na magkakamali tayo, makagawa tayo ng pagkakamali. Pero syempre kung deliberate naman yung paggawa mo ng mali, hindi na yun pagkakamali na lang, kasalanan na talaga yun because you choose to do it. You know, if a person loves you kasi, gagawa siya ng paraan para kahit papano naman maayos yung mga ganong bagay. And that's how love should work, di ba? So, compromise. Kung may pagkukulang sa ganitong area, ikaw yung pupuno. At ikaw, kung may pagkukulang ka sa ganitong area, siya naman ang pupuno. Ako, as a married woman, siguro ang may advice ko sa mga babaeng hindi pa kasal. Katulad ng sabi ni Miss Leading Tomorrow, kung nasa long-term relationship ka na at hindi mo nararamdamang eager siya na ibigay sa iyo yung last name niya, I think it's already time na mag-isip ka kung ano ba talaga yung plano niya para sa inyo. Diba? Lalo na kung may anak na kayo. Kasi kung nasa long-term relationship ka na at nasa ilang dekada na yung relasyon ninyo at nasa same status pa rin kayo, diba? Kukwestiyonin mo na yung kinalalagyan mo sa kanya. Nasaan yung lugar mo? I personally know some people, some women, na nasa ganitong klase ng sitwasyon na pamilyado na sila, may mga anak na sila. Ilang dekada na silang magkasama, but still no ring, no name, no last name. So, pag ganun, think. Kasi hindi naman kailangan ng engranting kasal, di ba? Meron naman tayong kasalang bayan, meron tayong civil wedding, pwede magpakasal sa munisipyo, di ba? Pwede, yung ganun. So, kung ang laging dahilan ay pera, tapos, for example, 10 years na kayo, 15, 20 years, baka hindi na pera yung issue talaga doon. Baka dapat i-assess mo na kung gusto ko ba talagang pakasalan ng lalaki o hindi. Kasi baka mamaya pakasalan ka na lang niya kasi out of options na siya. Kasi ang tagal niya na. Pakakasalan ka na lang niya kasi ikaw na yung convenient pakasama.
So, iba yung magpapakasal ka dahil gusto mo talaga siya makasama sa buhay. So, magpapakasal ka na lang out of convenience. So, isa yun sa mga red flags sa akin, yung long-term relationship, may family na, still no ring. Ang marriage ay hindi lang basta papel. Ito ay nagbibigay sa'yo ng karapatan at ng security bilang asawa at bilang babae. Next naman, isa sa mga natutunan ko na it's better kung mas mahal ka ng lalaki kaysa mahal mo siya. Nung nag-upisa ka namin ng husband ko, unplanned talaga na magkakaroon kami agad ng anak. But it happened. Noong una, hindi ka talaga naman talaga siya super love. Kasi nga bago pa lang, fresh pa lang kami sa relationship. So hindi ko pa siya ganong, though high school classmates kami at mabait talaga siya, yung sa aspect ng pagiging asawa, hindi ko pa alam, hindi ako sigurado. So wala akong idea. But eventually, dahil nakikita ko nga na pinaprioritize niya ang family namin, pinaprioritize niya ako, pinakasalan niya ako. 'Di ba? Hindi niya ako inilagay sa gray areas na gusto ba ka nitong makasama? At napaka-hardworking. He's such a beautiful man. Wala akong maipintas sa kanya. Unti-unti lumalalim yung nararamdaman ko. Kasi nga, tayong mga babae, kaya natin i-reciprocate ang love na nakukuha natin sa ating mga partners, sa ating mga asawa. Unlike sa mga lalaki, na kahit tumambling-tumbling ka, kahit siguro ibigay mo na buong buhay mo sa kanila, hindi nila character i-reciprocate. Mas pipiliin nila yung babaeng mahal talaga nila kaysa mahal sila. Third advice, respect. Sabi nga ng husband ko, respect over love. Yun yung isa sa mga tumpatak sa akin na sinabi niya, na hindi siya naniniwala sa love kung walang respect. Which is true. Sa dami ng cheating issues na nakikita natin ngayon sa social media, sa paligid na lang natin no? Hindi mo na kailangan pumunta sa social media, sa kapitbahay, sa kamag-anak, may makikita ka ng mga ganyang bagay di ba? Bakit talamak? Ako, I personally believe, hindi yun dahil na fall out of love, kung hindi dahil they choose to disrespect the person they are with. Nung kinalimutan mo kung sino yung taong yun sa buhay mo, at pumatol ka sa ibang tao, pinili mo ng i-disrespect yung kasama mo. Next, grace. Ang sarap pakasalan ang taong gracious sa'yo sa mga pagkakamali mo, sa mga pagkukulang mo. Hindi lang basta understanding, gracious talaga siya. Na hindi kasi ako nagluluto. So, ang husband ko talaga ang gumagawa nun. Tuwing nandito siya talaga nagluluto. At madalas kapag umuwi siya galing office, siya pa rin yung magluluto. Ang blessed ko sa asawa ko na ang gracious niya sa akin kahit na may pagkukulang ako sa area na yon. So, to reciprocate this grace, ganun din yung ginagawa ko. Kunwari may nakalimutan siyang iligpit nga. Kung may hindi siya nalinis, kung may hindi siya naayos, ako na yung gagawa nun para sa kanya. Dahil nga, binibigyan niya ako ng grace, I also want to give him grace sa mga pagkukulang at mga pagkakamaling minsan nagagawa din niya. So if you're still single, kung naghahanap ka pa lang ng right one, always assess yourself too. Worthy ka na rin bang mahalin? Worthy ka na rin bang makasama? So, i-assess din natin yung mga sarili natin. At nawa ay makahanap kayo ng tamang taong makakasama. Ang marriage ay hindi nakakatakot. Ang marriage ay hindi messy kapag tama ka ng taong pinili. Don't ignore the red flags. Don't ignore the consistent actions of the person. Yun sila. Not the grand gesture. Hindi ko ano yung mga mabulaklak na mga sinasabi nila. Lagi niyo babantayan kung ano yung consistent na ginagawa nila. Paano sila magalit? Paano sila mag-celebrate? Paano sila magsaya? Paano sila magsalita kapag nagagalit sila? It pays na we observe the little things, the little constant things. Again, maraming salamat po sa panonood ng aking pep talk. Thank you so much sa panonood po ng aking video. At if you have
stories to tell, mom stories, relationship stories, you can send your stories sa ating Reddit account at sa ating Facebook group. Meron na rin po tayong Facebook page. Please follow at sana mag-subscribe din kayo dito sa ating YouTube channel. See you again on our next chikahan. Bye-bye!